Dito sa bansa kalimitan sa maraming mamamayan ay naghahanap ng mas praktikal at sulit na gamit sa hanap buhay, partner sa negosyo at service ng buong pamilya. Kaya naman sa video nito ay tatalakayin natin ang 5 mga modelong mula sa mga kilalang brand na may napatunayan na hindi lang sa kargahan at kutan kundi maging sa partipiran at palakasan. Ang 5 utility car na kahit saan mo man gamitin ay pwede, mas mura sa marami at napaka-praktikal na klase. Yan ang alamin natin kasama ng kabuuang presyo nito. Pero bago yun, syempre kung bago ka pa lamang po dito sa akin channel, baka naman gawin po naman yung subscribe button pati na ang notification bell para naman ma-update lagi sa mga video na gagawin ko pa. Alright, simulan na natin to! Toyota Tamaraw. Official lang inilunsad ngayong taon ang pinakabagong utility car ng Toyota Motor Philippines na magbibigay sa marami ng napakasulit at maaasahan sa kahit anong klase ng paggagamitan. Ang modelong ito na yatang isa sa iyong magugustuhan. Bilang isang family car service panghanap buhay o pangnegosyo, ay nagtataglay ang modelong ito ng napakagandang kalidad at talagang mapapakinabangan sa araw-araw ang Toyota Tamaraw 2024 model. Ay ang bago ngayong pagpipili ang sasakyan mula sa Japanese car automaker at matagal nang kilala ng marami bilang isang praktikal, maasahan, matipid at may kalakasan at higit sa lahat ay isang matibay na klase ng sasakyan. Nag-evolve ito ngayon sa pinakabagong bersyon at napakamoderno, ngunit dala pa rin na to ang iconic na disenyo na pamana mula sa pinakamatandang lahi nito. Ang signature na disenyo ng front face at boxy type na body configuration. Kasama ang mas pinalakas na ngayon na makina nito na available sa dalawang klaseng pagpipilian gaya ng 2GD-FTB diesel engine at ang TTR-FE gasoline engine. Sa kabila ng pagiging maasahang utility car nito mula pa man noon, ito ay nananatili pa rin isang legendary model magpahanggang ngayon. Hindi kasi matatawaran ang binigay nitong pakinabang sa mga taong ginagamit ito bilang isang partner sa negosyo o di naman kaya service sa araw-araw na gumugulong sa loob ng syudad ng Kamaynilaan at sa iba pang mga probinsya dito sa bansa. Matagal na klase kaya naman magpahanggang ngayon bagamat matagal nang naitigil ang production nito ay may iilan pa ring makikita nito sa kalsada ng Pilipinas. Kaya naman sa bagong henerasyon nito ay nagkaroon muli ng buhay ang modelo sa pinakabagong anyo nito. Mas lumakas ang appearance sa napaka-eleganteng itsura nito. Isang utility van na naiiba sa marami. Dahil gaya ng dati nilagyan ito ng pinaumbok na harapan na parang nguso sa harap kumpara sa ilang mga brand competitor na flat body front shape lamang. Na kung tutusin ay nagbibigay ng dagdag na kaligtasan lalo na sa mga oras ng mga banggaan na kung saan hindi basta-bastang mapupuruhan ng driver at pasahero sa harapan. At malayo ang makina sa harap na upuan kaya hindi mainit sakyan. Mas madaling i-maintenance at napaka-accessible at mas convenient kung titingnan ang ganitong klaseng disenyo ng sasakyan. Dito sa bansa ay inilabas ito sa 5 klaseng variant na pagpipilian at nakadisenyo ang bawat body configuration nito depende sa kung anong klase ng iyong paggagamitan. Pinapagana ang modelong ito ng 2.4 liter diesel o gasoline engine na may 4-cylinder 16-valve dual overhead camshaft at may 2 klase ng transmission din na pagpipilian. Ang automatic type transmission na may 6-speed variable gear shifting at manual transmission nito na may 5-speed gear shifting naman. Gumagawa ng maximum output na 148 horsepower at 400 Nm ng torque. Kaya naman ang nagagawang estimated na bilis nito ay umaabot ng 170 km/h o higit pa. Ang bagong Toyota Tamaraw ay nakakuha ng mga advanced na teknolohiya gaya ng nasabi natin sa pagkakaroon ng maraming features na para sa pangkaligtasan pati sa pangseguridad. Meron itong 2 concept design na pagpipilian, depende sa iyong magugustuhan. Gaya ng isang pickup truck na body type at isang with cabin na klase. Usapang practical, man sa 2 ito ang piliin mo ay siguradong mapapakinabangan mo pa rin sa kahit saan. Pareho namang versatile ang 2 klase nito at magagamit mo rin sa hanap buhay, negosyo at kung ano paman. Siyempre yun naman ang main purpose ng modelong ito. Pwedeng pangkargahan ng bagahe o ng mga tao man. Kaya ganun pa rin ang postura, laki ng kabuuang body na parang sa ibang utility. Kaya naman paniguradong lalakas din ang popularity ng Toyota Motor Philippines sa pagkakataong ito.
Sa paglabas ng bagong modelo na Toyota Tamaraw ay tiyak na pipilahan din ng marami gaya ng sa ibang mga brand competitor nito. Ayan ang Mitsubishi, Isuzu at Suzuki ay ilan din sa mabentang mga Japanese car automaker dito sa bansa. At ang ilan nga sa mga magiging kakumpetensya nito sa merkado ay ang Mitsubishi L300, Isuzu Travis at Suzuki Carry. Kaya naman, kung nais mong malaman kung karapat-dapat rin nga ba itong Toyota Tamaraw sa mga lineup na yan, ay mas maiging iyo itong pakatutukan hanggang sa katapusan, sapagkat ang bawat detalye na ating babanggitin ngayon ay lubhang mahalaga na tanging itong Toyota Tamaraw 2025 model lamang ang nagdadala. Gaya na lamang ng mga safety features na inilagay sa bagong modelong ito. Hindi kapansin-pansin at hindi halata sa modelo ang pagkakaroon ng mga advanced safety features na gaya nito, ang ABS o Anti-Lock Braking System. Itong modelo ay binahagian ang isang makabagong sistema na yan na suporta para sa paggamit ng preno sa ligtas na paraan. Gaya na lamang ng mga biglaang paghinto sa mga hindi inaasahang pagkakataon o yung mga bigla mong natapakan ng brake. Kinakailangan mo ang anti-lock braking system na kung saan tumutulong dito upang bumitaw ng paunti-unti sa brake pansamantala sa oras ng mga biglaang pagpipreno, na kung saan nagbibigay dito ng mas ligtas at maaasahang paggamit ng brake procedure. Iniiwasan ito ang pagkaskid ng mga gulong na hindi umantong sa pag-ikot o disgrasya ng sasakyan sa kabuuang lakas ng pagpipreno. Isa pa, nakakagulat din na pagkakaroon ng isang safety features na gaya nito na traction control system na inilagay din sa Toyota Tamaraw 2025 model. Isang sistema din na magagamit naman sa isang off-roading, madudulas na kalsada o yung matutubig. Didetect ng sistemang ito ang pagkawala ng traksyon ng mga gulong sa oras na malulubak, na kung saan pinipigilan din ito ang kahihinantungan ng pagkawala ng balanse ng pag-ikot ng gulong sa harapan. Pagkawala sa maneuver, di naman kaya pagkadulas ng sasakyan ay automatic nag-a-apply ng preno sa pagkakataong ito upang nang sa ganun ay masiguro ang seguridad ng bawat pasahero. Bukod pa dyan, sinamahan din ito ng stability control system para ma-maintain naman ang stability ng sasakyan sa oras ng mga pakurbadang kalsada o malulubak. Lagyan ito ng driver side airbags, passenger at knee airbags. Paligtas ang mga sasakay lalo na sa unahan. Sinamahan din ito ng mga parking sensor para sa mas ligtas naman na pagpapark lalo na sa mga masisikip na parkingan. Meron itong parking sensor sa likuran at may kasama na ring camera for better parking assistant. Dahil kahit gaano kalaki ang modelong ito, ay siguradong mapapanatag ka sa mga oras ng pagpapark. At ang ilan pa sa mga advanced na safety features na inilagay din sa modelong ito ay ang Hill Start Assist Control System. Isang sistema naman na tumutulong para mas mapalakas ang kapit ng preno sa oras na mapapahinto mo ito sa mga pataas na lugar o kalsada. Kung sakaling biglang hihinto o kaya matraffic ka sa ganong klase ng kondisyon, ay automatic pa rin mag-a-apply ng brake o susuportahan ang matinding kapit nito para nang sa ganon ay hindi basta-bastang dumaustos pababa ng kalsada itong modelo. Sinamahan din ito ng speed sensing door lock, kung saan pagdabit nito ang 20 km pataas ay kusang nagsasara o naglalak ang pintuan nito upang nang sa ganun ay hindi basta-bastang mabuksan sa oras na tumatakbo ito ng ganong kabilis. Dahil dito ay talagang ligtas ang mga pasahero nito, lalo na yung mga bata na mahilig magbutingting ng mga pintuan sa oras na tumatakbo. Kasama pa sa ilang mga pangkaligtasan nito ay ang day and night rear view mirror, mga front and side impact beams, crash sensor at mga seat belt na tumutulong upang mas mapanatag ang bawat sakay natin sa araw-araw, lalo na kung gagamitin natin ito sa malalayong biyahe. Kaya naman talagang sobrang upgraded na yan sa pagkakaroon pa lang ng mga bagay na yan. At pag-usapan naman natin ang kabuang kalidad ng build. Meron itong chassis na sobrang tibay at tatag mula sa pamana ng brand na isang klaseng mapagkakatiwalaang manufacturer dito sa bansa na Toyota. Nilagyan ito ng matitibay na klase ng chassis frame na sinamahan din ng matitibay na klase ng suspension sa front and rear na mga naka-double wishbone na may kasamang mga shock absorber at coil spring. Dumaragdag sa pagiging kalmado ng biyahe at komportable sa loob. Mas na-enhance ang capability ng modelo lalo na pati kahit sa malulubak na klase ng kalsadang dadaanan. Meron itong klase ng gulong na naka-tubeless tires na at may kabuang sukat na 15 pulgada. Ang mga brake nito ay nilagyan naman ng mga naka-disc type sa front habang naka-drum brake type naman para sa rear brake nito. Pagdating naman sa manubela,
Ito ay nilagyan din ng isang power steering na klase, naka-rack and pinion at di-adjustable na steering column. Ay mamaneho ng maayos ang pang-araw-araw na gamit sa pamamagitan ng mga sistemang ikinabit sa manubela nito. Pagdating naman sa interior base compartment, depende pa rin sa klase at itsura ng body ang pipiliin mo. Kung ang pickup truck na klase, may kasama itong 3 upuan para sa harapan, 2 sa pasahero at 1 sa driver. Habang ang isang klase nito ay mayroong 3 sa harapan at hanggang sa 10 naman para sa likuran. Sinamahan ito ng magandang aircon system na may kasama ng auto climate control. Nilagyan ng heater, mga accessories, power outlet para sa pagsasaksakan ng gadget o pagcha-chargean. May mga bottle and cup holder, power window, at nilagyan na rin daw itong modelo ng cruise control system. Mainam naman sa malalayong biyahe, lalo na sa highway, na kung saan binibigyan pagkakataon ng driver na may taas pansamantala ang kanang paa sa oras na tumatakbo ito ng hanggang 60 km/h. Dahil dito kahit hindi ka nakatapak sa accelerator pedal, ay kusa pa rin itong tatakbo sa nakatalagang speed nito sa kabuuan. Kaya naman magagamit ito ng karamihan, lalo na kung umuwi ka pa ng probinsya mula sa Maynila. At isa pa, sinamahan na rin ito ng entertainment o mga libangan sa loob nito, gaya ng mga radyo, CD player, at mga Bluetooth connectivity na maaari mong gawin habang ikaw ay bumabaybay sa napakalayong biyahe. Meron itong TV screen monitor para mapanood mo ang anumang palabas na gusto mong panoorin. Di touchscreen na rin ito kaya sulit na rin. Pagkatapos niyan, ang instrument cluster nitong modelo ay hinaluan ng analog type na klase at isang digital. Nagbibigay naman sa driver ng malawak na impormasyon patungkol sa pagmamaneho nito, kung saan dito lumalabas ang ilan sa mga notifikasyon, signal sign, pagpapaalala sa orasan at kung ano paman na tumutulong din para ma-maintain ang kalidad nitong sasakyan habang nagpapaandar. At ang iba pang bahagi nitong bagong Toyota Tamaraw 2025 model ay ang external features nito. Ang headlamp daw nito at ang tail lamp ay naka-LED type na klase. Kaya naman pati sa madidilim ay siguradong maliwanag na yan at napaka-reliable. Dito sa bansa ay may average price naman ito na estimated price lang din na maglalaro sa 800,000 pesos hanggang sa 1 million. Isuzu Travis. Isang Isuzu car manufacturer brand sa mga pinagkakatiwalaan ng mga Pilipino pagdating sa sulit at practical na klase ng mga utility. Kabilang sa mga ipinamamalas ng mga sasakyang nagmumula dito ay may kalakasang umarangkada, katipirang kumonsumo at higit sa lahat ay sobrang tibay talaga ng mga nanggagaling na sasakyan dito sa brand na to. Kagaya na lamang ng tatalakayin natin, ang Isuzu Travis ay ang entry ng Isuzu Car Philippines sa light commercial vehicle segment dito sa bansa. Isa rin ito sa mga hinahangaan ngayong modelo ng marami, lalo pat napatunayan ng marami ang kahangahangang nagagawa nito sa pagde-deliver, cargo, pampasahero at partner sa negosyo ng ilan nating mga kababayan. At higit sa lahat, meron kang isang bagay na matutuklasan sa modelong ito na hindi mo makikita sa ibang mga brand competitor. Gawa ang Isuzu Travis sa bansang Indonesia at dinala sa Pilipinas para maging kabahagi ng mga mamamayang Pilipino sa pagpapalago ng kanilang mga negosyo. Meron kang makikita sa harapan nito na simpleng pormahan lang, walang masyadong arte at anumang pinagkakabalahan. Meron itong 2 malaking ilaw sa harapan na may kasamang signal light indicator, pati na rin ang clearance at parking light nito. Naka-halogen type pa ang headlamp pero maliwanag na rin naman. Isa pa sa nagpapadagdag disenyo at ganda ng harapan nito ay ang pagkakaroon ng silver accent garnish sa front bumper grille na nagbibigay rin sa modelong ito ng unique identity at pagkakakilanlan, kasama ang nameplate na Isuzu at Travis na mismo nakadikit sa harapan nito. Pagdating naman sa side portion, makikita ang malaking sukat ng Isuzu Travis utility body. Merong 4 na standard wheel and tires na pang heavy duty at may kabuuang sukat na 195 by 55 R14. Ang Isuzu Travis ay isang business mobility vehicle, kaya kahit sa anong klaseng negosyo ay pwedeng-pwede. Kargahan mo man ito ng mabibigat ay kakayanin dahil meron itong cargo volume o bigat na kayang dalhin ng hanggang sa 1,600 kg. Bukod pa dyan, ang chassis at suspensions kasama ng brake na ikinabit sa modelong ito ay sobrang matitibay at makakapit, sapagkat yan ay idinisenyo at pinag-aralang maigi ng mismong engineering manufacturer para magdala ng anumang mabibigat na gamit at dumaan sa anumang klase ng kalsada sa loob o labas man ng syudad. Kaya naman ang front suspensions nito ay naka-double wheel
wishbone, habang naka-lip spring na may kasamang shock absorber at mga coil spring naman ang rear suspensions nito. Bibigay ng magandang laro o bounce sa tuwing maidadaan mo ito sa malulubak o mahahams na kalsada. At ang braking system ay lubhang makakapit para din sa malakas na preno. Once na magamit natin sa mga emergency braking na may mabigat na karga itong sasakyan ay siguradong kakapit din. Naka-ventilated disc type sa front habang naka-drum brake type naman sa rear. At meron din itong dalawang klase ng variant na pagpipilian, ang Isuzu Travis na S at ang Isuzu Travis na L variant. Ang unang makikita sa difference ng dalawang ito ay ang wheelbase size. Ang Isuzu Travis S kasi ay may mas mababang wheelbase size, kaya ang meaning ng S ay short wheelbase, habang ang Isuzu Travis L naman ay may long wheelbase na mas mahaba naman kumpara dito. Pero syempre may difference din yan pagdating sa presyo. Mas mura dyan ang S variant kumpara sa L variant. At pagdating naman sa likurang bahagi, sa mga hindi nga rin pala nakakaalam, ang Isuzu body cabin mga kaibigan ay gawa dito sa Pilipinas lamang. Dinadala itong modelo dito sa bansa mula sa Indonesia na chassis, body at ulo lang. Ayun pa rin ang masusunod kung anong platform ng cabin ang pipiliin mong ipalagay sa likod nito. Well, kung itong nasa video natin, kung ito na nga ang napili mo ay mas maganda rin naman. Dahil pwede siyang pampasahero ng mga tao, lagayan ng mga cargo at kung ano-ano pa man. Pagdating sa likuran, meron itong mga ilaw na katulad sa ilan ng pormahan. Kasama at magkakadikit ang clearance lamp, reverse lamp, signal lamp at ang stop lamp nito. Merong dalawang mahahabang upuan na para sa 16 na pasahero. 8 sa 8 mga kaibigan, ang siguradong makakaupo riyan. Meron pang malapad na espasyo sa harapan na pwedeng pagkargahan ng mga gamit. Bukod pa dyan, ang maganda sa modelong ito, ang rear cabin space nito ay may sarili na ring aircon system para sa ilan. Kung saan ang Isuzu Travis utility body ay binabahagian din ng matinding lamig ng body na nanggagaling sa mismong main source nito sa harapan na naka-dual aircon system na. Ay yan naman mas komportable hindi lamang ang driver at katabi ng driver kundi pati ang mga pasahero na nasa likuran. Pagdating naman sa harapan, meron itong 3 seating capacity sa driver at 2 katabi ng driver. Makakapal lang upuan pero nakatela lang ang cover. Meron itong dashboard panel na fully cover, plastic gray na medyo may pagka-rubber. Kasama ang iba pang mga components na para sa libangan gaya ng mga audio sounds. May connectivity gaya ng USB at auxiliary input, pwedeng pagsaksakan ng anumang USB port o socket upang may connect ang cellphone gadget para pag-chargean. Sama ang FM and AM radio na libangan na rin ng driver sa oras na bumababay sa malalayong biyahe upang hindi basta-bastang antukin at mas mapanatag ang loob habang nagmamaneho. Alright. At bukod pa dyan, sinamahan pa ito ng bottle and cup holder na pwede namang paglagyan ng mga inumin. Kasama ang mga console packet, low box compartment na pwedeng paglagyan ng maliliit na gamit. Pagdating naman sa seating arrangement, pwede ring i-adjust ang seats nito depende sa comfortability. Ang iba pang interior consignment ay mapapakinabangan mo rin, kaya ng sun visor na panangga sa init at pagkasilaw sa haring araw habang nagmamaneho. Sinamahan pa ito ng power steering type na klase ng manubela, kahit papano'y very smooth ang maneuver. Dahil sa naka-hydraulic power na rin ang component ng steering type at naka-rack and pinion, kaya hindi magwiwiggle kahit maidaan mo sa malulubak na kondisyon. At pagdating naman sa makina, ang Isuzu Travis ay pinapagana ng 2.5 liter 4JA1 Blue Power diesel engine. Ito ang subok ng makina ng brand na ipinamana mula pa sa mga ninuno at nilagay ngayon sa isang truck body na gaya nito. Kaya hindi lamang sa hatawan at sa patipiran maging sa patibayan ay siguradong makasusulit ka dito. Kasi sa mga hindi nakakaalam, ang Isuzu manufacturer mga kaibigan ay kilala sa buong mundo ng iba't ibang mga bansa, lalo na kung sa makina ang pag-uusapan, dahil isa sila sa mga pinagkakatiwalaan pagdating sa engine capability mga kaibigan. Bukod pa riyan, ang makina nito ay sinamahan din na naka 4-cylinder with 16 valve at naka dual overhead camshaft. Meron itong fuel supply system na naka CRDI at mayroong emission norm compliance na Euro 4. Kaya hindi na rin maingay at mausok at eco-friendly. Sinamahan pa ito ng isang manual na transmission na may 5-speed variable gear shifting na gumagawa ng maximum output na 77 horsepower sa kada 3,900 revolution per minute, habang ang newton meter ng torque naman ito ay nasa 177 sa kada 1,800 revolution per minute. Kaya naman ang nagagawang bilis nito ay umaabot din ng hanggang sa 160 to 170 km per hour. Meron itong Isuzu Travis na fuel tank capacity na 50 liters at kumukonsumo na rin ng matipid na umaabot ng hanggang sa 14 to 15 km per liter lalo na sa highway. Meron din itong mga safety features na magagamit mo sa bawat biyahe,
gaya ng seatbelt, engine check warning na nagpa-pop up sa mismong instrument meter panel at nagpapaalala kung magkakaroon man ng aberya sa loob ng makina at upang mas madala sa pinakamalapit na service center. Sinamahan pa ito ng front impact beams na kung saan nagpapatibay ng mga side at front panel nito sa oras na magkakaroon ng kolisyon o banggaan upang hindi direktang mapuruhan ng mga occupants sa loob nito. Sinamahan din ito ng mga parking sensor na kung saan tumutulong din sa maayos na pagpapark lalo na sa masisikip na parkingan. Susuportahan at aalalayan ka ng sensor na ito para makapag-park ng maayos ng walang nasasagi o nababanggaman. At ang pinakahuli mga kaibigan ay ang kabuuang sukat nito. Meron itong haba na 445 cm at lapad na 169.5 cm. Paitaas ito na 195.5 cm at may wheelbase size na 225.5 cm. At ang ground clearance naman nitong Isuzu Travis mga kaibigan ay nasa 20 cm kaya mataas-taas na ring tingnan. Meron nitong turning radius o sukat ng kalsada na makakain mo sa oras na ikaw ay mag-U-turn na 4.5 meter lamang. Ang kabuuang bigat nito ay nasa 1,290 kg at kayang bumuhat ng hanggang sa 1,660 kg na bigat. So ibig sabihin mga kaibigan, bagay na bagay ito pang deliver at partner talaga sa negosyo na may iabot kayang presyo na 1,040,000 hanggang sa 1,111,000 pesos mula sa pinakamababa hanggang sa pinakamataas na variant nito. Suzuki Carry. Isa sa mga nagdadala ng matitibay na klase ng sasakyan sa Pilipinas ay ang Suzuki brand. Kadalasang matitipid, malalakas, mumurahin at may dalang kalidad ang mga modelong nagmumula dito. Gaya na lamang ng tatalakayin natin ngayon na isang cargo at utility. Isa itong small commercial vehicle na pwedeng magamit sa deliver at cargo, business at family car. Naging sikat ito sa bansa bilang isa sa maliit na alternatibong truck na kayang idaan sa kahit saang mang sulok ng Kamaynilaan o di naman kaya sa matatrapik na daanan. Kaya para sa mga naghahanap ng hindi masyadong kalakihan, may katamtamang spasyo sa loob at pwedeng gawing cargo, lalo na sa mga nagsisimula pa lamang magnegosyo, sa mura nitong presyo ay siguradong makakasulit ka sa pangmatagalan nitong modelo. Ang Suzuki Carry ay unang ginawa noon pang 1961 na kung saan karamihan sa atin ay wala pa sa panahong iyon. Ang modelong ito ay napapakinabangan na ng marami magpahanggang ngayon. May simpleng disenyo ang itsura nito. Mula sa harap na bahagi, bibigyan ka nito ng magandang liwanag sa gabi sa pamamagitan ng mga nakarectangular shape na mga ilaw nito sa harap, na kung saan magkakasama na ang mga turn signal light, headlamp clearance para mas maging compact ang visibility, habang nananatili pa rin ang signature na itsura ng brand na inilagay sa modelong ito, na may dalawang horizontal line shape radiator grille na may kasamang flagship name logo na Suzuki. Kamat maliit lamang ay mananatili pa rin itong kapaki-pakinabang para sa marami. Meron itong simpleng datingan at pagka-praktikal na klase. Halatang hindi rin basta-basta kasi ang mga suspensions, chassis frame, mga wheel and tires at mga brake na inilagay sa modelong ito ay pang heavy duty talaga. Gaya ng front suspension nito na MacPherson strap at may mga shock absorber na may kasamang coil spring at rear suspension na leaf spring para kayang bumiyahe kahit sa malulubak na klase. Sinamahan pa ito ng mga naka-ventilated disc type na front brake at drum brake type naman sa rear brake. Tiyak na solido at sigurado ang brake system lalo na sa mga emergency na pagpipreno. Sinamahan pa ito ng mga gulong na rim type, tube tires at may kabuang sukat naman na 165 by 80R18. Ang modelong ito ay kayang magbuhat ng bigat ng hanggang sa 940 kg at kayang pagkasyahin ang 10 tao sa likuran. Ang mini truck na ito ay inilabas sa 5 klaseng body configuration na pagpipilian. Depende sa iyong pangangailangan, gaya ng pangpasahero, container van, pangkargo at pagdi-deliver na klase. Mula sa pinakamababang uri nito na nagkakahalaga ng 614,000 pesos lamang hanggang sa pinakamataas na klase naman na may presyo na 798,000 pesos sa bansa. Ang Suzuki Carry ay may makina na 1.5 liter gasoline engine, 4-cylinder, 16 valve at naka-multi-point na fuel-injected type na fuel supply system. Kaya nitong kumonsumo ng matipid na paraan sa pamamagitan nito na umaabot ng 16 to 20 km per liter.
kaya hindi lang malakas ay matipid na rin. Meron itong compression ratio na 10.0:1 at bore stroke size na 74 by 85 mm. Manual transmission ang ginamit dito na ipinares sa makina nito na may 5-speed variable gear shifting at kayang gumawa ng 95 horsepower sa kada 5,600 revolution per minute, habang ang maximum torque nito ay 135 Nm naman sa kada 4,400 revolution per minute. Umaabot ang bilis ng modelong ito ng hanggang sa 160 to 165 km per hour. Itong Suzuki Carry ay magaang na ring imaniubra dahil naka-power steering type na klase at electric din. Naka-rack and pinion kaya hindi basta-bastang nagwiwigil kahit may daan pa sa malulubak. Ang front seat nitong modelo ay kayang upuan ng hanggang sa 3 katao at may komportabling seat na naka-fabric seat upholstery pa ang cover. Ang nagbibigay dito ng maganda at relax na biyahe sa araw-araw. Binibigyan ka nito ng komportable kasama ang mga aircon system nito at iba pang mga entertainment para sa malayo ang biyahe. Habang sinamahan ng malakas na aircon system na may heater, accessories, power outlet na pwedeng pagsaksakan ng gadget. Sinamahan pa ng mga bottle and cup holder pati ng mga maliliit na bulsa para sa mga inumin, pagkain na ilalagay mo rito. Meron ka ring makikitang libangan dito gaya ng radio at may USB and auxiliary input pa para sa connectivity na may kasama pang mga speaker. Habang ang driver ay binigyan ng analog type na klase ng instrument meter panel gauge na kung saan makikita ang mga sign notification, low fuel warning at mga signal o sign na lumalabas dito. Ang Suzuki Carry ay nilagyan din ng security system gaya ng anti-theft device at engine immobilizer para sa security kahit papaano ay hindi basta-bastang mananakaw. Ang kabuang sukat nito ay may lapad na 176.5 cm at may taas ito na 251.5 cm. May haba ito na 434.4 cm at turning radius para sa mga U-turn na umaabot ng 4.4 meter. Tumitimbang ang modelong ito ng 1,065 kg at kayang kumarga ng 940 kg. Nagkakahalaga ang kasalukuyang presyo nito mula sa 614,000 hanggang sa 798,000 pesos dito sa bansa. Mitsubishi L300. Kung meron kang ilang gamit na madadala papunta sa kung saan-saan, mas maiging may malaking utility ka na mas magandang pagkargahan. Isang gamit na maaasahan hindi lamang sa pangmatagalan, kundi pati na rin sa kahit saan man. Ang modelong ito na tinatawag na Mitsubishi L300 mga kaibigan ay tatalakayin natin ngayon. Meron itong iconic na disenyo na pangharap magmula nung una itong inilabas sa Philippine market na may hugis kapsula pa hanggang sa na-evolve ang modelong ito at ngayon ay naging box type na. Pero ang head portion nito ay wala pa rin namang pinagbago ang hugis. Isa pa ring maalamat na utility na marami ang nagagawang pakinabang sa community. Ang modelong ito ay masasabi na rin nating isang legendary sa dami na rin kasi nang napatunayan nito, lalo na sa delivery. Pag sinabing L300 kasi, tiyak na hindi ka magdadalawang isip. Alam mo kung bakit? Bukod sa may practical na klase ay makakabili ka nito sa murang halaga. Assembled sa Pilipinas pero sa Japan nagmula ang quality assurance. Kaya kung pagmamasdan mga kaibigan, ang nasa video natin ngayon ay hindi pinalitan ang ilang mga spare parts nito. Dating mukha pa rin naman ay may kaunting pagbabago nga lang, gaya ng mild curve dito sa ibaba at isang bagong front grille radiator. Ang headlamp na naka-halogen type pero sulit at matagal-tagal na rin nagamitan. Nasa gilid din ito ang mga turn signal light indicator kasamang parking light at sa gitna ang na-redesign na front bumper grille chrome garnish. Kaya mas nagmukhang powerful ang bagong appearance nito ng L300. Sa ibaba, may butas na direktang makikita ang ilang mga components sa makina na kung saan kitang-kita rin ang radiator nito sa ilalim. Maganda to lalo na kung mabilis ang takbo kasi dinidiretso dito sa loob ng hangin na masasalo nito. Automatic din pupunta sa radiator para maging pangkaragdagang cooling system ng engine. Meron itong reflector sa bawat kanto, pangkaragdagang visibility lalo na sa madidilim. Itong Mitsubishi L300 magmula pa man noon ay ginagamit na ng marami para sa mga cargo, private car at partner sa negosyo. Meron itong 4 na klase na pagpipilian.
Ang una ay ang L300 cab and chassis lang. Ibig sabihin, wala itong cabin. Ulo at chassis lang na mabibili mo sa halagang 850,000 pesos. Habang ang pangalawa naman ito ay ang L300 aluminum na may kasama na ring rear cabin pero wala naman itong air condition dito sa likuran. Nagkakahalaga naman ito ng 965,000 pesos. At ang pangatlo naman ay ang L300 with FB body at may single aircon system. Nagkakahalaga ito ng 1,031,000 pesos. At ang pang-apat na nasa video natin ay tinatawag na L300 with FB body dual aircon system na nagkakahalaga naman ng 1,048,000 pesos. Ang Mitsubishi L300 ay napakamura lang din ng maintenance. Hindi nagluluma at napakadaling i-maintain. Meron itong mga gulong na pang heavy duty at naka-tubeless na rin. Ang maganda pa rito ay hindi na hassle. Ang madalas na pagpapalit-palit ng gulong lalo na kung ginagamit mo ito palagi sa hanap buhay. Dahil pang matagalan na ito at hindi basta-bastang napaplat kahit matusok pa kung lalagyan mo ng sealant. Meron na rin itong reserve tires na nakalagay sa ilalim at may kabuuang sukat itong mga gulong na 185/55 R14. Ang suspensions na ginamit dito ay matitibay din. Yan ang subok at napatunayan na ng marami sa kahit saan. Kahit kargaan mo pa ng mabibigat at maidaan sa malulubak ay hindi ka mangangamba sa suspensions nito na masira. Dahil ito ay ginamitan sa harap ng naka-independent wishbone. Habang rear suspensions naman na ginamit dito ay may lip spring at may mga coil spring. Ang ilan sa mga bumibili nito ay dinadagdagan ng lip spring dito sa likod para mas tumibay at mas tumaas ang ground clearance. May nabibili naman na niyan aftermarket kung padadagdagan mo. Itong rear cabin naman mga kaibigan ng Mitsubishi L300 ay nakadepende rin sa klase o type ng business ang pwede mong ipalagay dito. Kung ang business mo ay more on frozen goods, mas maganda yun talagang close band. Pero kung hindi naman ganun, okay na yung ganito na lamang. Ang kaya naman itong ikargang bigat ay umaabot ng hanggang sa 1,000 kg. Kayang upuan ng hanggang sa 17 to 80 na pasahero kasama ng driver. At may malawak na space pa sa gitna for cargo. Meron din itong mga rear combination lamp na para sa brake, signal at clearance lamp na magkakadikit. Kung magpapatras ka, hihinto at liliko ay mas madaling ma-identify ng mga kasunod mo. At sa loob naman ay makikita ang mahabang upuan na may makapal na foam. Merong handle grab bar sa itaas na pwede ring pagtalian at hawakan ng mga pasahero. At may mga sliding window glass. At narito na rin ang aircon system na kung saan may mababaring temperature na para sa komportabling biyahe at mai-enjoy ng bawat pasahero nito sa likuran. At pagdating sa harapan, meron itong 3 seats na capacity para sa driver at 2 passenger seats na pwede pa dito. At napakasimple lang din ng dashboard panel nito, na kung saan meron lamang ding mga paglalagyan ng gamit gaya ng console pocket, glove box compartment at marami pa. At ang audio sound system na meron ito ay radio, FM and AM at may mga speaker na rin sa bawat pintuan. May kasama na rin itong USB at auxiliary input na pwede ring pag-charge ng gadget. Ang meter panel gauge naman ito ay analog type base pa rin, na kung saan makikita ang fuel gauge, mileage, RPM, speedometer at mga iba pang sign na nagpa-pop up na lang dito sa oras na kinakailangan. Simple pa rin ang manubela nito at napaka-iconic na very accessible at mas controlled ang shift lever. The power steering type na rin ito at adjustable ang steering column at may steering gear type na ball and nuts pa. Itong Mitsubishi L300 nga rin pala mga kaibigan ay naka Euro 4 norm emission compliance na rin. Ang maganda rito, hindi takaw huli at eco-friendly at wala nang marumi at madilim na usok na lumalabas sa tambutso nito. Ang fuel tank capacity nito ay nasa 55 liters at kumukonsumo naman ng hanggang sa 14 km per liter, lalo na sa highway. Ang nagpapagana naman dito sa Mitsubishi L300 ay ang bago at subok ng makina nito na 4 and 1/4
2.2-liter diesel engine inline 4-cylinder, 16-valve dual overhead camshaft at naka-CRDI ang fuel supply nito kaya matipid. Naka-manual ang transmission na may 5-speed gear shifting na pagdating sa performance, ito ay kayang gumawa ng hanggang sa maximum output na 98 horsepower sa kada 3,500 RPM at maximum torque na 200 Nm sa kada 3,500 RPM. Ang average na top speed nito ay umaabot ng hanggang sa 160 to 180 km per hour. Depende pa rin sa kargada at sa magmamaneho nito. Pagdating naman sa braking power, itong Mitsubishi L300 ay ginamitan na rin ng ventilated disc type sa front para mas lumakas at tumibay ang kapit nito at habang naka-drum brake type naman ang likuran. Ang iba pang mga safety measure na meron dito sa L300 bukod sa mga brakes, ang engine check warning. Ang engine check warning ay makikita nating lumalabas lamang kapag nagkakaroon ng aberya, problema sa makina o sistema ng sasakyan. Makikita mo rin ito katagalan sa dashboard panel. At meron din itong side impact beams. Ang side impact beams naman ay isang safety features na rin na inilagay sa bawat gilid nito o panel o sa mga pintuan na kung saan kayang i-absorb ng panels ang anumang lakas ng puwersa kung sakaling mababangga na hindi direktang mapupuruhan ang mga pasahero. So ibig sabihin kung magkakaroon man ng banggaan, isa ito sa mga puprotekta sa'yo sa loob. Nilagyan din ito ng mga seat belt sa driver and passenger seats. Sa front nga lang. Pero may mga handle grab bar naman na hawakan ng mga pasahero na nasa likuran. Ang Mitsubishi L300 pagdating naman sa dimension o kabuang sukat nito, meron itong haba ngayon na 4,440 mm o katumbas ng 444 cm. May lapad ito na 1,695 mm o 169.5 cm at may taas na 1,915 mm 191.5 cm. Meron itong taas na ground clearance na 195 mm o 19.5 cm. At ang wheelbase size naman nito ay nasa 2,350 mm o 235 cm. Ang bigat nito ay tumitimbang ng hanggang sa 1,130 kg at kayang magkarga ng hanggang sa 1,000 kg o higit pa. Dito sa bansa, ang kabuwang presyo nito ay nasa 825,000 pesos mula sa pinakamababang variant nito hanggang sa 1,100,000 pesos sa pinaka-top variant naman ito, Hyundai H100. Isa sa mga sang utility sa bansa ay nagmula sa Korean manufacturer, ang tinatawag na Hyundai H100. Isa pa sa pinakamagandang utility may malawak na capacity itong Hyundai H100 ay ang ino-offer na light truck vehicle ng Hyundai Philippines na may malawak na versatility, yung tipong magagamit sa kahit saan mo man naisin, pwedeng pampasahero kargahan ng mga gamit at gawing service ng pamilya at partners sa ilang mga negosyo. Ang modelong ito ay swak para sa lahat ng iyong pangangailangan. Nagmula ito sa South Korea na kung saan doon na rin ang galing at ginawa noon pang 1977. Patuloy na namayagpag dito sa merkado ng Pilipinas magpahanggang ngayon. Naging isa sa mga naging pangunahing pinagpipilian ng marami, lalo na yung may mga negosyo dahil sa tibay, tatag, mapagkakatiwalaan at may malawak na kapasidad. Bukod pa dyan, matipid na rin daw ang modelong ito kaya magpahanggang ngayon ay tinatangkilik pa rin. Meron itong mas mahabang body kumpara sa Suzuki Carry at may katamtamang laki naman kung ikukumpara sa Mitsubishi L300. Kabilang sa makikita mo pa sa pang-external na disenyo nitong mini truck ay ang simpleng pormahan at iconic na katangian. Meron itong mga naka-halogen type na headlamp at mga naka-bud type na mga turn signal lamp. Kasama pa sa mga parte na magugustuhan mo sa modelong ito ay ang malawak na rear cabin space na kayang kargahan ng mahigit sa 1,000 kg o kayang sakyan ng hanggang sa 20 passenger. Nilagyan din ang modelong ito ng matitibay na klase ng chassis at suspension na bagay lang din para mapanatili ang katatagan lalo na sa mga kargahan. Nilagyan ng front suspension na double wishbone at rear suspension na lip spring at may kasamang mga shock at coil spring pa. Naka-ventilated disc sa front brake at drum brake type naman sa rear. Ang mga gulong nito ay mga naka-alloy wheels na rin at naka-tubeless tires.
na may mga sukat na 195 by 70 or 15. Pinapagana ang modelong ito ng 2.5 liter diesel engine, naka 4-cylinder 16-valve dual overhead camshaft at naka Euro 4 compliance na rin. Para kahit naka-diesel ay hindi ganun kausok. Ang makina nito ay ipinare sa isang manual transmission type na may 6-speed gear shifting na kayang gumawa ng lakas na 128 horsepower at 255 Nm ng torque. Ang bilis nito ay umaabot ng hanggang sa 175 km/h. Meron itong malaking fuel tank na 65 liters at kumukonsumo ng 13 to 14 km/L. Dito sa bansa, merong dalawang klaseng body configuration na pagpipilian ang inilabas ng brand. Mula sa presyo na 1,024,000 hanggang sa 1,243,000 pesos. Ay masasabi ring sulit at praktikal sa kabuang presyo dahil bukod sa versatile, may malakas na makina at malaking kapasidad. Ito rin ay naglalaman ng ilang mga modernong features gaya ng pagkakaroon nito ng maraming safety at security features. Meron itong ABS o anti-lock braking system kung saan may malaking naitutulong sa paggamit ng preno, lalo na sa mga emergency. Sinamahan pa ito ng electronic brake force distribution na nagpapalakas ng kapit sa oras na magamit ito sa mga pababang kalsada na may kargang mabibigat. Meron din itong brake assist na suporta at nagpapalakas palalo ng kapit. Sinamahan din ito ng crash sensor. May mga passenger at driver's seat airbags, mga seatbelt sa front seat, at nilagyan pa ng child safety locks. Meron din itong vehicle stability control system na tumutulong sa sasakyan para maiwasan ang pag-skid ng mga gulong sa oras na may dadaan ito sa madudulas, matutubig, mababato at malulubak na kondisyon. Para mapanatili rin ang magandang kontrol ng manubela at mas ligtas na biyahe kahit umuulan. Nilagyan din ito ng front and side impact beams at engine check warning system para sa pangkaragdagan pa sa security sense. Ang H100 ay naka-power steering at tilt and telescopic steering column na inilagay sa manubela nito. Pagpapanatili na magandang kontrol ng maneuver at kasama ang rack and pinion upang mapanatili ang mas magandang stability nito. Meron itong turning radius na 5.6 meter, kahit may kalakihan ay mas madaling i-maneuver. Komportableng sakyan ng hanggang sa 3 katao sa harap at pwede namang sakyan sa rear cabin ng hanggang sa 20 katao. Meron itong mga entertainment gaya ng FM and AM radio, ang connectivity na may Bluetooth, USB and auxiliary para sa dagdag na libangan, kasama ang mga speaker na nagpapaganda ng audio sound. Maganda ang handling ng manubela nito dahil karamihan sa control ay narito na rin. Ang multifunctional na steering wheel na klase at may magandang analog type display meter panel gauge. Meron itong malamig na aircon system na may kasamang heater, mga saksakan ng gadget na pwedeng pag-chargean at may mga accessories power outlet. Sinamahan pa ito ng bottle and cup holder na may mga maliliit na bulsa pa. Ang main door switch nito ay nilagyan pa ng power window at bukod pa dyan, nilagyan din ito ng electric folding rear view mirror na kung saan automatic itong na-fold. De-adjustable pa ang headlamp at mas maganda na rin ang visibility nito sa madidilim. Meron itong kabuang sukat sa lapad na 174 cm at kabuang taas na 197 cm. May haba ito na 485 cm at ground clearance size na 18.5 cm. Ang wheelbase size nitong modelo ay nasa 243 cm at nagkakahalaga ang presyo nito mula sa 1,024,000 hanggang sa 1,243,000 pesos dito sa